The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final tests." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga ho ulit at welcome ho dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Alam niyo ho, sa aking personal na karanasan, personal experience, tila ho madaling ituro ang pagdarasal, lalong-lalo na ho sa mga bata, kapag ito ay may motivation. At kapag alam ho nila na yung kanilang dinadarasal ay napapakinggan o may nakikinig o may kasama. Madali ko hong turuang magdasal yung aking mga pamangkin dahil ho ay dinadaan ko sa tinatawag na motivation. At sabi nila, motivation is expensive. Mahal ho yung tinatawag na motivation. Bakit ho? Kasi tuwing bumibisita ho ako sa aking mga pamangkin, nagdadala ho ako ng ice cream nung bata pa ho sila. At tinatanong ko sila, sino sa inyo yung gusto ng ice cream? Dalawang pamangkin ko. At tataas yung kamay yung dalawa kong pamangkin kasi alam ko na paborito nila yung ice cream. At sabi ko sa kanila, okay, kakain tayo ng ice cream. Pero bago kakain ng ice cream, sign of the cross muna. At sign of the cross kaagad yung dalawa kong pamangkin. Very effective. No? Madaling natuto magdasal yung dalawa kong pamangkin dahil merong motivation. At madali rin ho naming naturuan ng pagdarasal yung aming mga elementary at high school students nung inintroduce ho namin yung tinatawag na class mass. At bago ho ng kanilang misa, ng class mass, pinapasulat ho namin sila sa isang maliit na papel ng kanilang intentions para ho makita nila kung ano yung hinihingi nila sa Diyos. At kahit paano, doon po magsisimula yung kanilang pagdarasal. At ginawa pa ho namin, tuwing prayers of the faithful sa misa, bumubunot ho kami ng ilang petitions or intentions ho na nilalagay nila yung mga maliit na papel na yon sa isang lalagyan, sa isang bowl. Kumukuha ako doon, binabasa ko yung intentions nila at ini-invite ko ho lahat ng estudyante na ipagdasal yung mga intentions na yon. At tuwang-tuwa ho yung mga estudyante sa tuwing naririnig ho nila yung mga intentions. Lalong-lalo na siguro kapag napansin nila na yung intentions sa kanila. O tuwang-tuwa ho sila na narinig, "Lord, sana gumaling na yung mami ko sa kanyang sakit. Lord, sana buo pa rin palagi yung aming pamilya. Lord, sana good health para sa aming pamilya." Kaya next class mass, ay naku, tuwang-tuwa yung mga estudyante. Nag-uunahan na kumuha ng maliit na papel at isulat yung kanilang intentions at nababakasakali siguro na mabunot yung kanilang intentions. Madaling natuto magdasal dahil alam nila mayroong nakikinig. Alam nila na mayroon silang kasama sa kanilang pagdarasal.
Siguro ho, ganun din tayo minsan. Madali din ho yung pagdarasal para sa atin kapag napapansin natin na merong motivation, may instant reward, at kapag alam natin na merong nakikinig, no? Nakikinig siguro yung mga prayer warriors natin na sinasabi natin, so, pagdasal mo naman ako, meron akong ganitong intention. Pagdasal mo naman ako, masama yung pakiramdam ko. No? Merong motivation at merong nakikinig sa atin. Prayer warriors, kahit sa mga pare. Kaya madalas, yung lumalapit sa amin, hindi naman nagtatanong, Father, turuan nyo nga kaming magdasal. Pero madalas, lumalapit yung mga tao, Father, ipagdasal mo naman ako. Ipagmadasal mo naman yung intentions ko. O di kaya'y nagpapadasal tayo, nagpapamisa sa simbahan. Ganado ho tayo sa pagdarasal kapag may motivation at merong companion, merong kasama. At siguro para sa atin, yun yung basics ng pagdarasal, the basic of prayer. Sa ating hong ebanghelyo sa araw na ito, narinig ho natin na may lumapit hong isang alagad sa ating Panginoon. Nakiusap, naturuan ho siyang magdasal. Marahil ho nakikita niya na madasalin yung ating Panginoon at nais niyang gayahin sa pagdarasal yung ating Panginoon. At pinagbigyan naman ho siya ng ating Panginoon, tinuruang magdasal ng ating Panginoon. At di lang ho kung ano ang itinuro ho ng ating Panginoon sa kanya, hindi lang ho kung ano ang pagdarasal, kundi ang buhay pagdarasal. The Our Father, the prayer, the Our Father, is not only about the what of prayer, kung ano bang dapat nating ipagdasal, but also, and more importantly, about a life of prayer. Kaya sa dasal ho na Ama namin, Our Father, makikita ho natin dyan ang buhay pagdarasal, ang buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. Ano po yun? Una, a life of obedience. Obedience to the will of God. Your kingdom come, sinasabi natin sa Our Father. Next, a life of trust. Pagtitiwala sa Diyos. Give us each day our daily bread. And a life of forgiveness. Forgive us our sins. And a life of holiness. Do not subject us to the final tests. Yun po yung makikita natin sa Our Father. Hindi lang ho yung what of prayer, but a life of prayer. And without this life of prayer, our prayers, our intentions would be meaningless. Prayers with motivation and companion could be meaningless without a life of prayer that our Lord wants us to live. Halimbawa ho, pinagdadasal natin, pinagdadasal niyo ho, na sana magbago na yung masungit niyo na biyenan. Nagbago, pero pag walang kapatawaran, baliwala ho ang ating pinagdadasal. Kaya sa ating unang pagbasa, isa sa mga paborito ko ho, yung kwento ni Jonah. Bakit ho? Nagsistruggle din siya sa kanyang prayer life, sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Bakit ho? Walang motivation, walang kasama. Nagtatampo pa nga siya, galit na gusto niya nang mamatay. Jonah was struggling in his prayer life. Kasi yung kanyang pagdarasal, ang kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos ay nababase lang sa motivation, kundi kaya'y companion, kasama. Mas may kahulugan ang pagdarasal kapag naisa sa buhay muna natin yung pagtalima at pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, ang kapatawaran at ang kabanalan. Kaya doon ho nagkulang si Jonah.
Akala niya sa pagdarasal niya kung ano lang yung gusto niya. Akala niya sa pagdarasal niya, hindi niya na kailangan ng kapatawaran. Pero ang ninanais ng Diyos sa kanya ay ang buhay pagdarasal. May pagtalima at pagtitiwala sa kalooban ng Ama. May kapatawaran, may kabanalan. Kaya yung panawagan ho sa atin, yung paalala ho sa atin, we persevere in our prayers, not only with motivation and companion, but also, more importantly, with a life of prayer, a life of obedience, trusts, forgiveness, and holiness.